ikaw, kumusta? Paano ka lumalaki? Sige, tayo. Ay, nanggang pa lang. Kapatid ko pala siyang kasama. Sige, Ate Jenny, tayo. Nakabagin. Nagpapasalamat po ako kay God dahil po sa kanya. Nasanay po ako manalangin pag may problema po ako. Nagpapasalamat din po ako sa inyo kasi hindi po dahil sa inyo. Hindi pa din po nabawasan yung kasi raulo ko. Nakatali ng nanay Po mo. yung malupit po managot. Buti po nabawasan niyo po yung kasi po napapansin ko po eh. Nagpapasalamat din po ko dahil nung sa matid test po nakapasa din po ako sa mat. Tapos sa Pilipino, sa AP, doon lang po yata. Tapos, ayun lang po. Thank you po. Yun. Praise God. Palakpakan natin ang Diyos. Pagmat ba, Jenny? Pagmat ba sa matib ang tawag? Hindi. Akala ko dahil Term na silang ginagamit mat ngayon. ay sa matib. Natitira pa nun eh. Kailangan alisin na. Hindi yung nabawasan na, ay may tinira pa rin. Wala sa panahon natin Lahat kasama din din. kailangan alisin na. Okay, thank you. Ate Jenny. O mama, ikaw naman. Okay. Paano ka lumalakas sa iyong spiritual life? Una sa lahat, natutuwa ako sa music team. Kay Hiram, kay Renzo, Wala pa? mga nagbabackup na talagang makikita mo yung mga kabataan nagpapagamit. So, I praise God dahil yung talaga makikita mo yung gabay ni God kasi sila yung mga number one mahihain, kahit si Ron Mark, pero talagang nagtyaga dahil talagang gusto mo rin, hindi naman dahil kay pastor lang. Kumbaga, nandun lang yung pag-i-encourage. Pero natutuwa ako sa inyo. Dahil pag nakatayo kayo sa harap, talagang, alam mo yun, yung one day sabi ko, hindi na ikaw magigitara. Kumbaga sila na. Diba? Amen. Para hindi pagod. Kasi dapat pag ang pastor ay preach, hindi dapat siya sa music. Ay na talaga siya. So, ang nangyayari na linggo, si Rizong Lead, siya pa yung preach. Siya pa yung announcement. Talagang pagod yun. So, I praise God na ipagpatuloy niyan, lalo yung mga backup na maraming may nawala, pero may dumating. Yun ang sinasabi ko na pag may inalis si God, tsaka merong ipapalit na much better. Okay? Hindi natin sila gustong mawala, pero gumagawa din ng kaparaanan ng Diyos kung paano sila nawawala. Masakit. Minsan naisip mo na siya ay Kristiyano na pero dumating ganun. Pero sa buhay Kristiyano, ups and down. Diba? Maraming problema, gaya sa akin, na dito ko sa bahay, nag-devotion siya, nag-devotion din ako. Pero kami, hindi ako showy. Okay, siya talagang buong maga, buong hapon, makikita mo nag-ano. Pero hindi. Kasi habang nagpipray, nagpugas ako, naglalaba ako, nandun yung nagpipray ako. Na nakita ko yung tapos, nung mga last, puro kami, maraming problema. Sabi nga niya, hanggang lagpas ulo. Pero iniisip ko parang maluloka ka. Pero dumating yung time na nakita ko yung isa Psalm na Psalm 37 verse 4 na, delight yourself and then He will give you the desire of your heart. So yung bang sabi ko, Lord, kahit na alam ko pagka umika ng tawad, kasi minsan sa atin ang problema, hindi tayo nagpapatawad sa sarili natin, diba? Pero sabi ko, pag humingi ako namin ng tawad, alam ko na I'm belong to you. Ano man ang, tsaka nag-pray din ako na, anything happen, sa edad ko ba, I'm ready. Okay, hindi ikaw mga na dati na natatakot. Hindi. I'm ready. Alam ko pagka, in case ang kinuha, alam ko na, nandun ako sa, kay God. Kasi alam ko na, pinanggap ko siya bilang Panginoon Tagapagligtas.
Tsaka marami din akong nararamdaman na minsan makakapag-isip ka, di ba kuya, no, pag naman nagkakaedad na, no, hindi ka na nangangarap. Kasi ang inaano mo na lang, hindi mo alam kung bukas ay buhay ka pa, dahil lalo pag may mabalata kang na-stroke, nakatatak, parang, yung bang, Lord, thank you dahil yung inaabot ko pa yung gantong edad, na ano, kaya patuloy ako nagtitiwala kay God, na siya lang yung gagabay at magbibigay ng wisdom sa akin. At pangalawa, papasalamat din ako kay God dahil sabi nga, nagkatagalan din. Inabot kami ng 30 years na yung unang pag-usama namin, alam ni Riz rin yan, yan yung, alam mo yung laging nagkakagalit, nagkakasama ng loob, nagtatampo, pero dumadating pala yung time na parang wala na. Yung hindi mo na masyadong pinapansin sa sama ng loob, pero tapos nun wala na. At madali ka na rin, yung tamang nagtatampo, pero madali ka lang din magpatawad na. Hindi na yung kamukha ng bago-bago. Ay nako, marami kang sasabihin. Ganun ba? Pero I praise God dahil sabi ko nga, na minsan iniisip ko na, paano kaya kung di siya yung pangasawa? Iiba, ano pang asawa mo? Ay, sagot ka agad si Pastor. Paano di ko ulit siya pangasawa kasi, isipin nyo, ang aking pamilya, saksi ni Jehovah. Ako lang ang Christian. Pag umitin galing Hong Kong, ako lang ang Christian. So, talagang nilaban ko yun. Talagang, ang mga kapatid ko, di sila nagpapasko, di sila nag-birthday, wala silang, marami silang wala. Alam mo yung gano'n. Pero pag binigyan mo regalo, tatanggapin nila yun. Pero pag walang birthday, sabi mo, Pasko yun. Pero totoo ako dahil, yung bang, kahit na nag-iisa lang ako, pero napangasawa ko siya, dahil hindi ko naman di kay God, hindi pastor. Ang sabi ko lang ngayon, yung committed. Dahil hindi ko alam yung meaning ng committed. Alam mo yun, kaya sabi ko nun hindi pastor ang hinihingi ko. Pero I praise God dahil siya na pangasawa ko, dahil ngayon buong pamilya ko ay saksi. So, unti-unti, nakakilala sila. Lalo na si nanay na talagang nakikipagdibati pa. Pero one day, dahil nag-pray kami mag-asawa, one day siya na rin nagpatawag ng Bible study. Kaya sabi ko, Nay, kayo ba ay na-born again na? Na-born again na ba siya? Bakit? Yung, kumbaga kahit hindi tayo mag-share, dahil nakikita sa kilos natin, sa buhay natin, is malaking testimony para sa kanya yun. So I praise God dahil unti-unti, dahil si Noel, na rin unti-unti dahil ito, kabaga, ang nakaano sa kanya si Noel, yung bunso. Pero ngayon siyang wala. Pero nag-ano yun siya, nag-church, pero hindi na yung kumukha ng dati. Pero I praise God dahil kahit si nanay kahit na ngayon ay kahit na-stroke siya, malinaw pa kanyang pag-iisip at nandun pa rin yung love niya kay God. So, praise God dahil sa buhay na yung mag-asawa, maraming thick and thin at maraming naging problema, pero salamat sa Diyos, nalampasan namin lahat yun. Dahil kahit ngayong mga bata, nakagraduate na, yung blessing na lang ang hindi, pero at least nalampasan na yung pagdating sa budget ng pag-aaral, yeah. Na at least, kahit na nasa gabrod ako, kulang pa rin. Pero I praise God dahil napagtagumpayan lahat yun, at minsan sinasabi ko sa sarili ko na siya kasi mahilig siya mag-evaluate na yung bang mabuti ang Diyos, tingnan mo kung ginagawa sa buhay natin. Ako hindi ko inaisip yun. Alam niya, hindi ko iniisip yung gano'n. Siya ay talagang inaanin niya yun. Ako hindi, pero nakita ko na, oo nga, basta simula pa lang, napakabuti ni God na hindi kami pinabayaan. Minsan, yung bilang nanay, bilang babae, minsan, magdidilim ka rin sa pag-iisip Kung sa kakukuha ng budget, sa kakukuha ng, alam mo yung lahat na iisipin mo. Pero praise God, ngayon ay, dahil pinagkakatiwala ko kay God, so, binigyan niya akong peace of mind. Kahit na gulo-gulo na yung utak ko, pero God, sabi ko, thank you dahil kung compare yung buhay ko sa kanila o compare yung buhay namin sa iba, ay meron pang mas worse.
Diba? So, kita ko yung love ni God. Nakita ko rin at salamat sa inyo lahat. Nakita ko sa inyo yung love nyo kay Pastor, yung love nyo rin sa aming pamilya. Nakita ko yun na I really appreciate it. Talagang kita ko yun dahil may mga galing na Cebu, Batangas City, at saka dito. So, makikita ko yung diferensya. So, pero mas gusto ko yung dito. Siguro dahil dating kakilala na dito na. Pero nakita ko yung kilos ni God. Iba talaga yung kilos sa inyo, sa mga kabataan, sa mga kapatay, sa mga kananayan. Kahit iba-iba tayo ng isip, iba-iba tayo ng ugali. Pero pagdating sa Diyos, isa tayo ng Espiritu nagkakatid. So, yun lang po. Amen.